Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa isang binatang police investigator na si Errol na ipinadala sa baryo ng San Roque upang imbestigahan ang sunod-sunod na mga kaso ng misteryosong pagpatay sa lugar na yon. Sa kabila ng paniniwala ng mga tao na aswang ang may kagagawan ng mga krimen, ay hindi kagad naniwala si Errol. Hanggang isang gabi ay bumagsak ang isang bulalakaw mula sa langit na naglalaman ng isang puting bato na magpapabago sa kanyang buhay. Magtatagumpay kaya si Errol sa paglaban sa kasamaan gamit lamang ang paniniwala, katapangan at bala mula sa pinilakang bulalakaw. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ng binatang si Errol nang umandar na ang bus na sinasakyan patungo sa maliit at tagong baryo ng San Roque. Hindi siya sanay na malayo sa kanyang pamilya, pero dahil sa trabaho bilang isang police investigator ay wala siyang magagawa kundi ang sundin kung ano ang misyon na ibinigay sa kanya. Ayon sa report ay marami ang pinatay sa San Roque sa karumal-dumal na paraan. Nakita niya ang ilang litrato at masasabi niya na hindi tao ang gumawa ng pagpatay, kundi isang mabangis na hayop. Ngunit hindi pa siya sigurado sa mga bagay na yon. Sigurado siya na malalaman niya ang katotohanan sa sandaling makakita na siya ng ebidensya kapag nakarating na siya sa bayan ng San Roque. Inabot ng halos 10 oras ang itinakbo ng bus bago yun huminto sa isang lumang istasyon ng bus. Nagsibabaan na ang mga pasahero kasama si Errol. Nasaan na kaya ang susundo sa akin? Luminga si Errol. Inakala niya na mahihirapan siyang hanapin ang susundo sa kanya, pero napailing siya nang makita ang isang lalaki na may hawak na malaking illustration board na may nakasulat na "Welcome, Sir Errol." Lumapit si Errol sa lalaki na hanggang dibdib niya lang ang taas. Mawalang galang na, sir. Pwede bang huwag kang humarang sa harapan ko? At baka hindi ko makita yung hinihintay ko eh. Ito yung illustration board, oh. Ang tapang mo naman kagad. Ako yung hinihintay mo. Ikaw ba si Chico? We, ikaw si Sir Errol, yung pulis? Ako nga. Hindi ako naniniwala. Marami ang budol sa panahon to. Bakit? Anong gagawin mo? Magpapanggap ka na ikaw si Errol. Tapos sasabihin mo na kailangan mo ng pera. Tapos bibigyan kita ng pera. Tapos hindi ka na magpapakita sa akin. Hoy, hindi mo ako mauuto, no? Wais to. Kung mambubudol ako, may pera ka bang pwede kong makuha sa'yo? Wala. Ang totoo nagastos ko na yung huling pera ko para pamasahe papunta rito sa istasyon ng bus. Inilabas ni Errol ang kanyang tsapa at isang ID. Ipinakita niya yon kay Chico. Mabilis na nagbago ang mood ni Chico. Ngumiti ito ng malaki at nakita ni Errol ang malalaki nitong ngipin sa unahan. Napatalon sa tuwa si Chico at kulang na lang ay yakapin siya. Uy, Sir Errol, ikaw nga! Ang totoo niyan nagjo-joke lang naman ako Gusto ko lang ipakita sa'yo na hindi ako basta-basta nagpapaloko, no? Oo na. Ang dami mo pa't sinasabi. O sige, pwede mo bang samahan na ako papunta sa bahay na titirhan ko sa San Roque? Gusto ko na rin kasing magpahinga. Nakakapagod yung biyahe. Okay, sir. No problem.
Matikas na sumaludo si Chico kay Errol na sinundan nito ng pagpadyak ng isa nitong paa. Ipinahawak nito sa kanya ang illustration board at napailing siya dahil kung sunduin naman siya nito ay para siyang isang balikbayan na sinasalubong nito sa airport. Malakas na sumipol si Chico ng 3 beses. Hindi nagtagal ay isang tricycle ang dumating. Kinuha ni Chico ang maleta ni Errol at inilagay yon sa likod ng tricycle. Tinaliin ito yon gamit ang lubid upang hindi yon mahulog. Sa loob, sumakay si Errol habang sa likod ng driver seat naman ay si Chico. Hindi nagtagal ay umandar na ang tricycle. Napahawak si Errol sa dibdib nang biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kinabahan siya sa isang bagay na hindi niya alam. Pangalawang beses pa lang niya na magtutungo sa isang malayong lugar para mag-imbestiga. Ngunit ang krimen na nangyayari sa San Roque ay bago sa kanya dahil tila meron dong isang serial killer na pumapatay ng mga tao sa pare-parehong paraan. Ganun pa man, buo ang loob niya na maresolba ang kaso at mabigyan ng kasagutan ang tanong ng mga tao kung sino ba talaga ang dapat na maparusahan sa mga patayang nangyayari sa baryong yun. Makalipas ang ilang sandali, ay umandar na ang tricycle. Habang binabaybay ng tricycle ang lubak-lubak na kalsada papunta sa San Roque, ay tumahimik na pinagmamasdan ni Errol ang paligid. Sa magkabila ang gilid ng daan, ay may makakapal na damuhan at mga punong tila mas matanda pa sa kanya. May ilang lumang bahay na yari sa kahoy at ang bubong ay pawid. Makulimlim ang langit at parang anumang oras ay babagsak ang isang napakalakas na ulan. Sa di kalayuan ay tanaw niya ang matataas na kabundukan. Hinugot ni Errol ang kanyang cellphone at napakunot ang noo niya dahil nawawala na ang signal nun. Sabay ng pag-uga ng tricycle ay ang unti-unting pagkaramdam ni Errol ng kakaibang lamig sa hangin na nagpapataas ng balahibo sa kanyang mga braso. Inabot ng 1 oras ang biyahe ni na Errol mula istasyon ng bus hanggang sa tapat ng bahay na tutuluyan niya habang naroon siya sa San Roque. Siya ang nagbayad sa tricycle driver dahil wala ng pera si Chico. Nang alisin ni Chico ang lubid na nakatali sa maleta niya, ay agad na hinawakan ni Errol ang maleta upang ibaba. Pero bigla siyang pinigilan ni Chico. "Hindi na sir! Sir! Ako na magbubuhat nito!" "Uy, mabigat yan Chico, hindi mo kaya yan. Hindi mo pwedeng gamitin ang gulong yan at madudumihan." "Alam ko sir, kayang-kaya ko to." "Hindi mo ba ako narinig? Mabigat nga yan." "Hindi mo rin ba ako narinig sir, ang sabi ko, kaya ko to." "Okay, sige. Ikaw ang bahala, sabi mo eh." Hinayaan ni Errol na ibaba ni Chico sa likod ng tricycle ang maleta at muntik na siyang matawa dahil halos hindi na maipinta ang mukha nito nang buhatin nito yun. Hinayaan na lang niya si Chico at nauna na itong naglakad papasok sa bakuran kung saan nakatayo ang isang bahay na may katamtamang laki. Si Chico ang kinausap ng mga nakatataas sa kanila para may mag-asikaso kay Errol at upang gamitin ang bahay nito para pansamantala niyang tutuluyan. Binayaran na ito para sa 2 buwan na pananatili niya roon. Simple ang bahay ni Chico. Gawa yon sa pinagsamang kawayan, sawali at bubong na yero. Sa paligid ay mababang bakod na gawa sa kawayan. Pagpasok nila sa loob ay may isang maliit na mesa sa gitna at 2 upuan na walang sandalan. Sa isang sulok ay may istante kung saan nakalagay ang mga gamit sa kusina. Sa kaliwa ay may silid na tanging kurtina lamang ang tabing ng pinto. Malinis ang buong bahay at maayos ang mga gamit. Nang ibaba ni Chico ang maleta ay tagaktak ang pawis nito sa muka.
Habol nito ang paghinga na parang tumakbo ito ng napakalayo. Sir Errol, nilinis ko na pala yung magiging kwarto mo ha. Dito na lang ako matutulog sa sala. Yung banyo nga pala nasa likod. Merong poso doon, pwede ka maligo doon. Kapag maglalaba ka naman, pwede rin doon. Pero pwede ka rin magpalaba sa akin. Pero syempre, kailangan mo magbayad. Hehehe, kapag may kailangan ka, huwag ka mahihiyang magtanong sa akin ha. Tumangu-tango si Errol habang iginagala ang tingin sa kabuuan ng bahay. Sige Chico, maraming salamat. O sige, magpapahinga na muna ako ha. May request ka bang ulam para mamaya sa hapunan, sir? Wala naman. Hindi naman ako maselan sa pagkain eh. Kaya kahit na anong ihanda mo o lutuin mo, ay wala kang magiging problema sa akin. Basta walang lason o di kaya pangit ang lasa. Ayos na sa akin yun. Huwag ka mag-alala, sir. Masarap ako magluto. Baka nga mamaya pagbalik mo sa Maynila tumaba ka na eh. Hindi na nagsalita pa si Errol at baka humaba pa ang usapan nila ni Chico. Kinuha na niya ang kanyang maleta at pumasok sa kwarto. Meron dong papag na may manipis na kutsyon na kasya ang 2 tao. May malaking bintana at may isang lumang aparador. Meron dong isang ventilador na nakapatong sa monoblock chair. Hindi na inilabas pa ni Errol ang kanyang mga damit. Hinubad lang niya ang kanyang sapatos, medyas at jacket. Binuksan niya ang electric fan at humiga na sa papag. Sa pagpikit niya ng kanyang mga mata ay mabilis siyang nakatulog dahil sa labis na pagod mula sa mahabang biyahe. Madilim na nang magising si Errol. Malamig na ang buong kwarto dahil sa electric fan at nakabukas na bintana. Pinatay niya ang electric fan at isinarado ang bintana saka siya lumabas ng kwarto. Sumalubong sa kanya ang mabangong amoy ng adobong sitaw. Nang magtungo siya sa kusina ay naabutan niya si Chico na abala sa pagluluto. Sa lamesa ay may pritong galunggong at isang kaldero ng kanin. Uy, Sir Errol, tamang-tama ang gising mo. Maluluto na tong adobong sitaw. Umupo ka na dyan at kakain na rin tayo. Tahimik na naupo si Errol. Maya-maya ay inihain na ni Chico ang adobong sitaw at nagsimula na silang kumain. Oo nga pala, bukas ng umaga samahan mo ako sa kapitan ha. Alam ko, nagkausap na sila ni Mayor Ramirez tungkol sa mga impormasyon na kailangan kong malaman para makapagsimula na ako ng aking investigasyon. Walang problema, sir. Pero sir, matanong ko lang, bakit mo tinanggap ang trabahong to? Dahil ang sabi sa akin ay walang pulis na tumatanggap ng pag-iimbestiga sa nangyayaring patayan dito. Kahit nga mga lokal niyong pulis sumuko na Paano di sila susuko? Karamihan na nag-iimbestigang pulis dito namamatay. Ay hindi pala. Pinatay pala ang tamang salita. Ano sabi mo? Pinatay nung killer? Aswang, sir. Mga aswang. Bahagyang natawa si Errol. Napailing siya. Sabay inom ng tubig. Ano nakakatawa sa sinabi ko, sir? Hindi ka ba naniniwala sa mga aswang? Chico, 29 anyos na ako. Sa tagal ko nabubuhay dito sa mundo, kahit dulo ng kuko ng aswang ay wala pa ako nakikita. Saka hindi na rin ako nagtataka kung bakit sinasabi niyong aswang ang pumapatay dito. Sa liblib ba naman ang baryo niyo Normal na sa ganitong lugar ang mga kwentong aswang. Kapag may pinatay at hindi nahuli ang suspect, sasabihin niyo talaga na aswang ang dumali. Grabe ka, sir ha. Ang sakit mo naman magsalita. Parang sinasabi mo na walang urbanidad ang mga tao rito sa'yo ng totoo, sir Aswang talaga ang pumapatay dito. Kaya nga kung mapapansin mo kapag lumalabas ka ng ganitong oras, ay wala ka na makikitang pag-alagalang mga tao sa labas. Sus, basta hindi ako naniniwala sa mga aswang. Papatunayan ko sa inyong lahat na tao ang pumapatay dito sa lugar nyo. Makikita mo kapag natapos ko ng investigasyon ko rito. Halos lahat ng pulis na nag-imbestiga rito, sir,
ay ganyan ang sinabi. Sigurado ako nakakainin mo yung sinasabi mo na yan. Eh di tignan natin. Ano? Pustahan tayo? Pustahan ng pera, sir? Oo, magkano ba ang kaya mo? 1,000. Ang baba naman. Gawin natin 10,000. Sandaling natahimik si Chico. Natawa si Errol nang mapalunok ito. O kita mo na? Kung confident ka na aswang talaga ang pumapatay dito, eh hindi ganyan na magiging reaksyon mo. O sige, 10,000. Okay, call. Ipinagpatuloy na ni Errol ang pagkain. Malakas ang loob niyang makipagpustahan kay Chico ng ganun kalaki dahil malaki ang tiwala niya sa sarili na mapapatunayan niyang tao ang may kagagawan ng pagpatay sa San Roque. Hindi naman siya seryoso sa pustahan nila ni Chico. Nais lang niya na hamunin ang sarili niya na patunayang hindi totoo ang mga aswang at ang mga ganong nilalang ay likha lamang ng malilikot na isip ng ibang tao. Pagsapit ng oras ng pagtulog ni Errol ay hindi naman siya dalawin ng antok. Gising na gising ang diwa niya. Maya-maya ay bumangon siya at kinuha ang kanyang bag. Inilabas niya ang kanyang service firearm. Umupo siya sa sulok ng silid at isinandal ang likod sa dingding. Maingat niyang binaklas ang mga bahagi ng kanyang baril at pinunasan gamit ang panyo. Habang nililinis ang baril, ay inisip ni Errol kung ano ba talaga ang maaari niyang kaharapin sa baryong yon. Aminado siya na hindi yun mukhang simpleng kaso ng karumal-dumal na krimen. May mga kwentong umiikot tungkol sa mga aswang, mga nawawalang tao, at takot na nagkukubli sa katahimikan ng gabi. Nang matapos niyang linisin ang bawat parte ng kanyang baril, ay binalik niya yon sa dati. Mabilis niyang itinutok ang baril sa pinto nang biglang may humawi sa kortinang nakatakip doon. Nakita niya si Chico na mabilis na itinaas ang dalawang kamay habang bakas ang takot sa muka. Uy, sir! Ako to! Sir Chico! Huwag mo naman akong babarilin, sir! Langya ka kasi. Bigla-bigla ka nalang sumisilip eh. Hindi ka ba marunong kumatok? Paano ako kakatok, sir? Wala namang pintuan to. Kahit na, pambira ka oh. Dapat sumenyas ka muna. Paano kung may bala to tapos naiputok ko? Di bukas, maliwanag na dito sa bahay mo at may pakapi na. Sir, may narinig kasi ako dito kanina. Akala ko kung ano naglilinis ka lang pala ng baril mo. Tumayo na si Errol at kinuha ang bag kung saan nakalagay ang kanyang baril. Umupo siya sa gilid ng higaan. Ibabalik na sana niya ang bag at ang baril, pero mabilis siyang nilapitan ni Chico at tumabi ito sa kanya. Sandali lang, sir. Mamaya mo na itago yung baril mo. Pwede bang pahawak ako? Hindi pa kasi ako nakakahawak ng totoong baril eh. Sige na, sir. O sige. Pero sandali lang ha. Inabot ni Errol ang baril kay Chico. Nakangiting kinuha naman yun ni Chico at tinignan ang bawat detalye nun. Manghang-mangha ito na para bang isang napakagandang bagay ang baril sa paningin nito. Hinawakan yun nito na para bang may babarilin ito. Itinutok nito ang baril sa may pintuan at ipinikit ang isang mata na para bang meron yung inaasinta. Inagaw ni Errol ang baril kay Chico at ibinalik na yon sa bag nito. O tama na. Sabi ko sandali lang, di ba? Ang damot mo naman, sir. Hindi pa nga nagiinit sa kamay ko eh. Pero alam mo, sir, pangarap ko talaga nun na maging isang pulis eh. Bakit di ka naging pulis? Kasi sir, hindi raw ako mukhang pulis eh. Mas mukha raw akong kawatan. Hehehe. Hindi, biro lang, sir. Ang totoo kasi niyan, wala kaming perang pampaaral, sir eh. High school lang po natapos ko. Nang mamatay ang mga magulang ko, naiwan sa akin tong bahay at lupa namin. Ang ginawa ko ay nagtanim na lang ako ng mga gulay at pinapaani ko. Tapos may tindera ako na nagtitinda sa palengke. Kahit pa paano, nakakasurvive naman ako, sir. Hindi ko alam na kwentuhan pala to ng buhay.
Ikaw naman, sir. Nag-share lang naman ako eh. Saka, matagal-tagal na tayo magkasama dito. Kaya dapat lang na makilala natin ang isa't isa. Wala akong balak na magtagal dito, Chico. Sisikapin ko na matapos ko agad ang investigasyon ko rito para makaalis na agad ako. Kung ebidensya, sir, na tao ang pumapatay dito sa San Roque, good luck na lang sa'yo, sir. Sigurado ako na mahihirapan kang patunayan yung tsorya mo na yan. Sige na, sir. Matutulog na ako. Matulog ka na rin. Sabihan mo na lang ako bukas, kapag pupunta na tayo kay Kapitan. Matapos yun, ay lumabas na si Chico ng kwarto. Nang maiwan mag-isa si Errol, ay inilagay niya sa ilalim ng kama ang bag na kinalalagyan ng kanyang baril. Humiga na siya at pinilit niya ang sarili na makatulog dahil sigurado siya na magiging nakakapagod ang mga susunod na araw niya sa San Roque. Kinabukasan, nagising si Errol na nakahanda na ang almusal. May pandesal, pritong itlog at mainit na kapeng inihanda si Chico. Magana siyang kumain dahil alam niya na kailangan niya ng maraming enerhiya dahil yun ang unang araw ng kanyang pag-iimbestiga sa patayang nangyayari sa San Roque. Matapos ang almusal, ay inaya na niya si Chico na magpunta sa bahay ng kapitan sa lugar na yun. Habang naglalakad sila, ay napansin niya ang tingin ng mga tao sa kanya. May kakaiba sa tingin ng mga yon, pero hindi niya yun binigyan ng ibang kahulugan. Inisip na lang niya na dahil sa bagong mukha siya, kaya ganun ang tingin sa kanya ng mga tao. Hindi nagtagal ay narating na nila ang bahay ng kapitan. Isa yung bahay na gawa sa semento at ang bubong ay yero. Kumatok si Chico at isang matangkad na lalaki na may kayumangging balat ang nagbukas ng pinto. Oh, Chico! Anong ginagawa mo rito? Kapitan Gary, kasama ko po yung bagong police investigator. Siya po, si Errol. Errol, siya naman si Kapitan Gary. Nakipagkamay si Errol kay Kapitan Gary. Pinapasok sila nito at pinaupo sa sala. Inalok sila nito ng kape, pero tumanggi sila dahil kakatapos lang nilang mag-almusal. Kapitan, ang sabi po sa akin ni Major Ramirez ay nasa iyo po mga litrato at report ng mga patayang nangyari dito. Pwede ko hubang makita? Sandali lang at kukunin ko. Pumasok si Kapitan Gary sa isang kwarto. Hindi nagtagal ay bumalik ito dala ang isang brown envelope. Muli itong naupo at inabot ang envelope kay Errol. Nandyan ang lahat ng litrato at report ng mga patayang nangyari rito. Bibigyan lang kita ng babala, lalo na sa mga pictures. Masyadong brutal. Nako, wag po kayo mag-alala. Sanay na po ako makakita ng mga ganyan. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Errol bago niya binuksan ng brown envelope. Sabay-sabay niyang inilabas ang mga laman nun. Ipinatong niya ang iba sa kanyang hita at una niyang tinignan ang mga larawan. Napalunok si Errol nang makita niya ang litrato ng isang matandang babae na nakahandusay sa damuan. Putol ang braso at tila may kagat sa leeg. Sa isang litrato naman ay may lalaki na wakwak ang tiyan at nakalabas ang bituka. Bawat litratong nakikita niya ay nagbigay sa kanya ng kilabot. Iba-iba man ang paraan ng pagpatay sa mga biktima, ay may iisang pagkakapareho ang mga yon. Lahat ay may kagat at kalmot. Patingin nga ako ng mga picture, Sir Errol. Wag na at baka hindi mo pa kayanin eh. Sir, matibay ang sikmura ako sa mga ganyan. O ito, bala ka sa buhay mo. Ibinigay ni Errol ang mga picture kay Chico. Nang tignan ni Chico ang mga yon, ay bigla itong tumakbo sa banyo at narinig nila ang pagsusuka nito. Napailing na lamang si Errol at sunod niyang binasa ang mga report. Halos pare-pareho ang detalye na naroon. Nawawala sa gabi ang biktima o kaya ng ilang araw, tapos matatagpuan na patay na.
may isang report na nagsasabing may nakita itong nilalang na nilalapa ang isang tao pero hindi matukoy kung anong hayop o tao. Lahat ng biktima ay taga roon at walang pinipiling edad na bibiktimahin ang sospek. Nang matapos ng tignan at basahin ni Errol ang lahat ng laman ng brown envelope, ay ibinalik niya na yon sa kinalalagyan ng mga yon. Pwede bang sa akin na po muna mga to, Kapitan? Pag-aaralan ko po kasing mabuti ang mga to. Ay, walang problema, Errol. Salamat at nagkaroon ka ng lakas ng loob na mag-imbestiga rito sa aming lugar. Siguro naman alam mo na maraming pulis ang ayaw nang makialam sa nangyayari dito sa San Roque. Narinig ko nga po ang tungkol sa bagay na yan. Pero wag po kayong mag-alala, Kapitan. Gagawin ko po ang lahat para managot ang dapat na managot. Hanggang ngayon po ba may patayan pa rin nangyayari dito? Halos 1 linggo nang hindi umaatake ang pumapatay. Pero ang pinaniniwalaan ng mga tao ay aswang ang may kagagawan ng patayan. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako, lalo na't hindi pa naman ako nakakakita ng aswang sa tanang buhay ko. Hindi ako sigurado kung totoo ba ang ganung mga nilalang. Nang sandaling yun ay bumalik na si Chico. Pulang-pula ang mga mata nito dahil sa pagsusuka. Hindi na rin nagtagal doon si Errol at nagpaalam na siya kay Kapitan Gary dahil kailangan niya nang simulan ang kanyang mabusising pag-iimbestiga. Matapos magpunta sa bahay ni Kapitan Gary, ay sinimulan na kagad ni Errol ang pagtatanong sa mga tao sa San Roque at umasa siya na may mahalaga siyang impormasyong makukuha. Hindi na siya nasamahan pa ni Chico dahil kailangan itong asikasuhin ang taniman nito ng mga gulay. Unang pinuntahan ni Errol ang pamilya ng isa sa mga biktima. Agad na sinabi ng babae na aswang ang pumatay sa asawa nito. Sumunod siyang tumungo sa palengke kung saan nagtitipon ang ilang mga residente. Nagpakilala siya at maayos na nagtanong kung may nakakita o may alam ang mga ito na impormasyon sa mga nangyayaring krimen. Isa-isang nagsalita ang mga ito at lahat ay iisa ang naging sagot. Ayon sa mga ito, ay aswang ang pumatay sa mga biktima. Habang sinusulat ni Errol ang mga sagot sa kanyang notebook, ay napapailing siya. Pero para sa kanya, hindi sapat ang mga ganong sagot para maging batayan sa isang imbestigasyon. Para sa isang tulad niyang sanay sa ebidensya at lohika, nakakapagod ang paulit-ulit na pagsagot sa tanong na hindi naman nagdadala ng linaw sa mga bagay at katanungan na hinahanapan niya ng kasagutan. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag nang umuwi si Errol sa bahay ni Chico. Pagod siyang pumasok sa kwarto. Agad siyang humiga at tumingin sa kawalan. Pambihira. Talagang lahat ng tao rito ay naniniwala na aswang ang pumapatay sa mga biktima. Mukhang wala akong makukuhang impormasyon sa kanila na makakatulong sa pag-iimbestiga ko. Napapitlag si Errol nang biglang pumasok si Chico. May hawak itong sandok. Uy, nakauwi ka na pala, sir. Ano? Kumusta ang pagtatanong-tanong mo sa mga tao? Hulaan ko. Iisa lang ang naging sagot nila, no? Lahat sila ay sinasabi na aswang ang pumapatay dito sa San Roque. Tama ba ako? Alam mo naman pala ang sagot Nagtatanong ka pa. Hoy, mukhang mananalo ako sa pustahan natin Pwede ko bang i-advance na yung kalahati ng 10,000 sa pustahan natin, sir? Kung makapagsalita ka naman parang napatunayan mo na aswang na nga ang sospek sa mga patayan dito. Hindi ka pa nananalo sa pustahan natin, Chico. Baka akala mo, hindi porket lahat ay sinasabing aswang ang pumapatay, ay yun na ang totoo. Kailangan kong makakuha ng matibay na ebidensya na magtuturo kung sino ang totoong mga sospek. Sinasabi ko na sa'yo, sir, kung ipipilit mo na tao ang pumapatay dito sa San Roque, ay talagang mahihirapan kang maghanap ng ebidensya.
Kaya nga kailangan kong pagbutihan ng pag-iimbestiga ko eh. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nasasabing case closed na ang kasong to. Okay, sir. Isang malaking good luck talaga sa'yo. Pero saka na natin pag-usapan yan. Kung nagugutom ka na, magsabi ka lang para makapaghain na ako na ng hapunan natin. Matapos yun, ay lumabas na si Chico ng kwarto. Nang maiwan si Errol, ay nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Muli niyang binasa sa notebook ang mga naging sagot ng mga taong nakausap niya, pero agad niya yung inihinto dahil muli siyang nakaramdam ng inis sa nag-iisang sagot ng mga taong nakausap niya kanina. 5:00 pa lang nang gisingin ni Chico si Errol. Nagalit si Errol dahil ang akala niya ay ginising siya ni Chico para sa isang walang kwentang bagay. Pero nang sabihin nito na may natagpo ang patay na matandang lalaki sa labas mismo ng bahay nito, ay napatakbo kagad siya palabas habang nakasunod kay Chico. Narating nila ang pinangyarihan ng krimen. Medyo malayo yun at halos nasa dulong bahagi ng San Roque. Maraming tao ang naroon. Tumabi kayo! Tumabi kayo! May pulis dito, tabi! Dali! Hayaan yung tingnan ng pulis yan! Hinawi ni Chico ang mga tao hanggang sa makita na nila ang bangkay ng isang matandang lalaki na nasa gilid ng isang kubo. Karumal-dumal ang itsura ng biktima. May malaking kagat ito sa leeg, wakwak ang tiyan at wala na ang mga laman loob. Naliligo yun sa sarili nitong dugo. Inilabas ni Errol ang kanyang cellphone upang kunan ng litrato ang biktima. Napansin ni Errol ang isang matandang babae na nakaupo sa hagdan ng kubo. Namumugto ang mga mata nun at nakatulaga. Chico, sino yung matandang babae na yun? Sa si Lola Anyang. Asawa siya ni Lolo Marsing, yung pinatay. Kung ganun, kailangan ko siyang makausap. Lalapitan sana ni Errol si Lola Onyang, pero hinawakan ni Chico ang braso niya. Teka sir. Ngayon mo na ba siya kakausapin? Oh, baka nakita niya kung sinong pumatay sa asawa niya. Hindi ba pwedeng saka mo na lang siya kausapin, sir? Tignan mo naman ang itsura niya, oh. Mukhang shock na shock pa siya sa nangyari. Chico, bilang pulis ay hindi ko dapat pinapalipas sa mga ganitong pangyayari. Kailangan ko na kagad malaman ang mga impormasyon na nalaman ni Lola Anyang. At baka makatulong yun para maresolba ko ang kasong to. Kayo rin naman taga rito sa San Roque ang makikinabang kapag nahuli na kung sinong gumagawa ng pagpatay dito. Hindi na napigilan pa ni Chico si Errol. Nang bitiwan nito ang braso ni Errol ay naglakad na siya papalapit sa nakatulalang matandang babae. Nag-angat ng tingin ng matanda at diretsyong tumingin kay Errol. Agad siyang nagpakilala sa matanda at kung bakit siya naroon. May nakapagsabi po sa akin na kayo po ang asawa ng biktima. Tama po ba? Nanatiling nakatingin ang matandang babae sa kanya. Walang emosyon ang mukha nito, pero bakas sa mga mata nito ang takot at galit. Nakita niyo po ba ang nangyari sa inyong asawa? Maibabalik ba buhay ng aking asawa kung sasabihin ko sa iyo nangyari? Lola, kailangan ko po ang inyong kooperasyon para mabigyan po ng hustisya ang pagpatay sa inyong asawa. Kailangan niyo pong sabihin sa akin ang mga nakita niyo. Tumayo si Lola Onyang at galit na ipinagtulakan si Errol. Umalis ka rito. Hindi pulis ang kailangan ng baryong ito. Lumayas ka rito. Layas! Inawat naman ni Chico si Lola Onyang. Nagwala ang matanda. Malakas itong umiyak habang sumisigaw. Nagbitaw na rin ito ng malulutong na mura. Naiintindihan naman ni Errol kung bakit ganun ang naging reaksyon ng matandang babae. Alam niya na masakit para rito ang mawalan ng mahal sa buhay. Pero hindi kailangang kalimutan ni Errol
na naroon siya dahil sa kanyang misyon na resolbahin ang nangyayaring krimen sa baryo ng San Roque. Hanggang sa nagdesisyon si Errol na wag na munang kausapin si Lola Onyang. Napagtanto niya na tama si Chico na saka na lang niya kakausapin ang matandang babae kapag kalmado na ito. Tinapos na lang ni Errol ang kanyang pagkuha ng litrato at paghahanap ng ebidensya sa paligid ng pinangyarihan ng krimen. May nakita siyang bakas ng mga paa at nang sinundan niya yon ay dinala siya noon sa bukana ng gubat na hindi ganun kalayo sa bahay ni Lola Onyang. Kinunan din niya ng litrato ang mga bakas ng paa. Nagulat si Errol nang biglang nagsalita si Chico sa kanyang likuran. Tignan mo yung mga bakas ng paa, Sir Errol. Nakakagulat ka naman, Chico. Bakit ba ang hilig mong sumulpot na lang kung saan-saan? Aatakihin ako sa puso eh. Bawasan mo kasi ang pag-inom-inom mo ng kape, Sir. Nakita ko kahapon nakailang baso ka ng kape. Pero, balik tayo sa mga bakas na yan, Sir. Tignan mo ng mabuti, Hindi ba't masyado yung malaki para sa paa ng isang tao? Oo. Sasabihin mo na naman ba na aswang ang may-ari ng bakas ng mga yan, Chico? Sadyang may mga taong malalaki talaga ang paa. Pero hindi naman ganyang kalalaki, Sir. Kailan mo ba tatanggapin na totoo ang mga aswang, Sir? Kung uumpisahan mong maniwala sa kanila, ay sigurado akong magiging madali para sa'yo na resolbahin ng kasong to. Alam mo, kahit anong sabihin mo ay hindi ako maniniwala sa mga aswang na yan. Kung gusto mo makatulong sa akin ngayon, puntahan mo si Kapitan Gary at sabihin mo na kailangan ng ambulansya rito para madala sa ospital yung katawan. Napakamot sa ulo si Chico bago umalis. Muling tinignan ni Errol ang bakas ng paa na nasa lupa. Ikinumpara niya yon sa haba at lapad ng kanyang paa at doon niya napagtanto na tila hindi kapanipaniwala ang laki ng paa ng nagmamay-ari ng bakas ng paa na naroon. Pagsapit ng gabi, mag-isang nakaupo si Errol sa labas ng bahay ni Chico. Hindi mawala sa isip niya ang itsura ng bangkay ng matandang lalaki na nakita niya kanina. Sa ilang taon ng pagiging pulis niya, ay sanay na siyang makakita ng bangkay. Ngunit ang bangkay na nakita niya kanina ay kakaiba sa lahat. Masyadong brutal ang pagkakapatay doon na para bang galit na galit ang gumawa nun. Hindi magtatagal ay malalaman ko rin kung sino ang pumapatay dito. Mahuhuli din kita. Pinapangako ko yan. Umiim ang bagang ni Errol. Naisip niya na kailangan niya nang mahuli ang responsable sa patayan sa baryo ng San Roque dahil alam niya na habang malaya pa yun ay patuloy na madadagdagan ang mga biktima nito. Maya-maya pa ay lumabas si Chico na may dalang lamesa. Inilagay nito yon sa harapan ni Errol. Bago pa makapagtanong si Errol ay muling pumasok sa bahay si Chico. Hindi nagtagal ay may dala na itong isang bote ng alak at 2 baso. Ano yan? Lambanog, Sir. Pampantok. Pambihira. Ayokong uminom. Maaga akong gigising bukas para puntahan si Lola Onyang. Hindi ba pwedeng palipasin mo ng ilang araw, Sir, bago mo siya kausapin? Nakita mo naman na nangyari kanina, di ba? Hindi pa siya handang magkwento, Sir. Saka, magandang mag-inuman tayo para makilala natin ang isa't isa. Kwentuhan tayo ng kung ano-ano, Sir. Matagal na tinignan ni Errol si Chico. Sa huli, ay pumayag na rin siya na makipag-inuman kay Chico dahil naramdaman niya ang nais lang nito na maging malapit sa kanya. Kumuha ng malamig na tubig si Chico. Inilabas nito ang natirang ulam nila kaninang hapunan na inihaw na liempo para maging pulutan nila. Nagsimula na silang mag-inuman at nagtanong si Chico ng ilang bagay sa kanya. Ganon din siya kay Chico.
hanggang sa napunta ang kanilang usapan sa nangyayaring hindi maganda sa San Roque. Matagal na bang may nangyayaring patayan dito sa inyo, Chico? Nako sir, matagal na ho. Bata pa lang ako nun eh. Pero ngayon lang na may mga pulis na nagpupunta rito na taga ibang lugar para mag-imbestiga. Kasi nun, mga pulis dito ang gumagawa niyan. Bakit nyo naman naisip na aswang nga may kagagawa ng patayan? Bakit? May nakakita na ba sa inyo na may aswang talaga dito? Marami na sir. Pero ako, hindi pa talaga ako nakakakita ng aswang. Nagpapasalamat na nga lang ako sir na hanggang ngayon, buhay pa rin ako eh. Siguro sa susunod, kailangan kong kausapin yung mga sinasabi mo na nakakita sa mga aswang. Bakit sir? Naniniwala ka na ba na may aswang talaga? Hindi. Gusto ko lang sila makausap at baka may impormasyon akong makuha sa kanila na makakatulong sa aking pag-iimbestiga. Ang mabuti pa sir sama kita kapag kakausapin mo sila. Kilala ko silang lahat sir. Ayos, mabuti pa nga. Malaking tulong yan sinasabi mo na yan. Nagpatuloy na sina Errol at Chico sa pagkwekwentuhan. Isinantabi muna nila ang tungkol sa patayan sa San Roque at napunta ang usapan nila sa mga nakakatawang karanasan ni Chico. Unti-unting gumaan ang loob ni Errol dahil nakita niya kung gaano kasayang kausap si Chico sa dami ng mga nakakatawa nitong experience sa buhay. Hanggang sa maya-maya ay may itinuro si Chico sa kalangitan. Tignan mo sir oh. Ayun. Ang daming bulalakaw. Tumingala si Errol at doon niya nakita ang halos magkakasunod na bulalakaw na gumuguhit sa kalangitan. Napangiti siya dahil yun ang unang beses na nakasaksi siya ng meteor shower. Meteor shower ang tawag sa ganyan. Ano sir? Shower? Naliligo rin ba mga bulalakaw sir? Hindi, ano ka ba? Bakit meteor shower ang tawag? Aba, malay ko sa nagpangalan yan. Patuloy na pinanood ni Errol ang pagguhit ng napakaraming bulalakaw sa kalangitan. Naaliw siya sa panunood nun hanggang sa sumabog ang isang puting liwanag sa kalangitan. Isang napakalaking bulalakaw ang gumuhit sa kalangitan. Mistula yung isang bolang apoy. At nang bumagsak yun, ay isang mahinang pagsabog ang kanilang narinig. Kinabahan si Errol na wala ang pagkalasing niya at sabay pa silang napatayo ni Chico. Bulalakaw pa ba yun, sir? Parang bomba na. Bulalakaw pa rin yun. Malapit lang ang pinagbagsakan nun. Kaya ganun. Parang sa gubat yata bumagsak, sir. Tara, punta natin yung pinagbagsakan ng bulalakaw. Ano? Seryoso ka ba, sir? Seryoso ko. Gusto kong makita ang bulalakaw ng malapitan. Bata pa lang ako eh. Pangarap ko na makakita ng ganun eh. Pwede bang bukas na lang natin hanapin yung sir? Delikado na lumabas ng ganitong oras eh. Baka mamaya makasalubong pa natin dun yung aswang. Aswang. Sinabi lang hindi totoo mga aswang eh. Para sa'yo, sir. Pero para sa lahat ng tao rito ay totoong mga aswang. Alam mo, kung ayaw mo akong samahan, ako na lang ang maghahanap dun sa pinagbagsakan ng bulalakaw. Hindi na hinintay ni Errol na magsalita si Chico at malalaki ang hakbang na naglakad siya papunta sa gubat kung saan bumagsak ang bulalakaw. Sinigawan siya ni Chico na bumalik siya pero hindi niya ito pinansin. Patuloy lang siya sa paglalakad ng mabilis. Hindi nagtagal ay nakarating na si Errol sa bukana ng gubat. Doon na siya naabutan ni Chico na may dalang itak at flashlight. Oh, akala ko ba natatakot ka? Bakit sumunod ka pa sa akin? Siyempre, hindi naman kita pwedeng pabayaan, sir, oh. Mayayari ako nito kay Major Ramirez kapag napahamak ka. Tapos may dala ka pang itak. Ano ka ba, katipunero?
Natatawang napailing na lamang si Errol. Nagpatuloy siya sa paglalakad habang nakasunod sa kanya si Chico. Labis ang excitement na nararamdaman niya dahil totoong bata pa lang ay gusto niya nang makakita ng bulalakaw na bumagsak sa lupa. Malalaki ang mga hakbang ni Errol. Hindi nagtagal ay may naaamoy siyang tila nasusunog sa kung saan. Sir, umuwi na kaya tayo? Hindi na maganda ang pakiramdam ko eh. Parang may nakasunod sa atin na kanina pa eh. Huwag ka kasing paranoid. Puro aswang kasing nasa utak mo eh. Kaya palagi kang takot eh. Wala bang basehan ng takot ko, sir? May pinatay na naman niya kagabi eh. Huwag kang matakot. Basta kasama mo ko. Kayang-kaya kitang protektahan. Nagpatuloy si Errol sa paglalakad at paghahanap sa lugar kung saan bumagsak ang bulalakaw hanggang sa may napansin siyang makapal na usok sa kanilang unahan. Kinuha niya mula kay Chico ang flashlight at nagmamadali siyang nagtungo sa pinagmumulan ng usok. Napanganga si Errol nang makita niya na doon na nga bumagsak ang bulalakaw. Isang batong kulay pilak ang naroon na kasinlaki ng bola ng basketball. Gumawa ng malaking uka sa lupa ang pinagbagsakan nun. Lumapit pa siya sa malaking bato at inilawan yun ng maayos. Pinagmasdan niya yun ng maigi at doon niya napagtantong hindi yun isang bato kundi isang totoong pilak. Yan na ba yung bulalakaw, sir? Oo, ito na nga, Chico. Pero kakaiba siya. Akala ko'y bato ang isang bulalakaw. Pero tignan mo to, Chico. Tignan mo. Parang gawa siya sa pilak. Talaga, sir? Kung ganon, pwede nating ibenta yan. Anong ibenta, sira ulo? Hindi natin to ibebenta. Bihira ang ganitong bagay kaya naisip ko na itabi na lang to bilang remembrance. Remembrance? Para saan? Basta wag ka na magtanong ng kung ano-ano. Ang ganda niya, Chico. Pakiramdam ni Errol ay nahipnotismo siya habang nakatitig sa pinilakang bulalakaw. Napapangiti pa siya dahil alam niya na natupad na niya ang pangarap niya noong bata pa siya na makakita ng bulalakaw. Hinawakan ni Errol ang bulalakaw pero agad niyang binawi ang kanyang kamay dahil sobrang init noon. Aray! Aray! Napaso ko. Sobrang init pala nito. Ikaw naman, sir, oo. Natural. Nakita mo naman kakabagsak lang yan tapos hahawakan mo kagad. Kung ganun, hindi ko pala ito mauuwi sa bahay mo ngayon. Siyang tunay, sir. Kailangan mo nang palamigin yan bago mo mahawakan. Pero kung iiwan natin to dito ngayong gabi, baka may ibang makakita nito. Kailangan ko tong itago. Mabilis na kumilos si Errol. Kumuha siya ng mga tuyong sanga at dahon. Ginamit niya yon upang takpan ang pinilakang bulalakaw. Tinabunan din niya ng lupa ang ukang nilikha ng pagbagsak ng bulalakaw. Halos inabot siya ng kalahating oras bago siya natapos at nakumbinsi na wala ng ibang makakakita sa bulalakaw na yon. Matapos ang lahat ay inaya na niya si Chico na bumalik sa bahay nito. Habang naglalakad ay panay ang dasal ni Errol na sana ay naroon pa rin ang bulalakaw bukas ng umaga. Bago matulog ng gabing yon ay nag-set ng alarm si Errol sa kanyang cellphone. 5:00 ng umaga nang tumunog ang cellphone niya na naging dahilan para magising siya. Nagmamadali siyang bumangon at nang lumabas siya ng kwarto ay tulog pa si Chico sa sala. Kumuha siya ng isang matibay na sako sa kusina at saka siya nagtungo sa gubat upang kunin ang pinilakang bulalakaw. Labis ang kasiyahan ni Errol dahil naroon pa rin ang bulalakaw. Hindi yun nagalaw, kaya ibig sabihin ay walang ibang nakakita nun. Mabigat ang bulalakaw pero matagumpay naman niya yung nailagay sa sako.
Isinampay niya yon sa kanyang likod at bumalik sa bahay ni Chico. Pagpasok niya sa bahay, ay nakita niya si Chico na naghihilamos sa may batalan. Nagtataka ito nang makita ang sakong nakasampay sa likod niya. O sir, ano yan? Wala pa namang December ah. Bakit parang si Santa Claus ka ngayon? Kau talaga puro kakalokohan. Ito na yung bulalakaw kagabi. Kinuha ko na. Ibinaba ni Errol ang sako at inilabas mula roon ang bulalakaw. Lumapit si Chico at parehas nilang tinignan ang bilog na bagay na nasa kanilang harapan. Grabe talaga. Napakaganda niya. Kumikinang-kinang pa talaga siya. Totoong pilak nga to, Chico. Pilak nga talaga to. Kaya nga sir eh. Saka ngayon ko lang nalaman na meron palang pinilakang bulalakaw. Habang nakatitig si Errol sa pinilakang bulalakaw, ay may naririnig siyang mumunting bulong sa loob ng utak niya. Tila may boses na nag-uutos sa kanya na hawakan ng bulalakaw, kaya kusang gumalaw ang kamay niya at marahan niyang hinawakan ang bulalakaw. Laking gulat nilang dalawa nang biglang nahati sa gitna ang bulalakaw. Nang hawakan yun ni Errol, tila isang napakalakas na enerhiya ang kumawala roon at naramdaman yun ni Errol sa kanyang katawan. Ala sir, sinira mo yung bulalakaw ah. Hindi nakapagsalita si Errol dahil tumuon ang pansin niya sa isang puting bagay na nasa gitna ng nahating bulalakaw. Isa yung puting bato na kasinlaki ng holen. Sa patingin niya ay bahagya yung nagliliwanag. Kinuha ni Errol ang puting bato at pinagmasdan yun ng mabuti. Sa bulalakaw pala galing ang mga holen, sir. Ang galing. Hindi ito isang holen, Chico. Isa tong bato. Pero hindi ko matukoy kung anong klaseng bato to. Napakakinis niya at napakaganda. Ano pong balak niyo dyan ngayon, sir? Itatabi ko muna ang mga to. Pero tong puting bato, may naiisip na akong pwede kong gawin dito. Baka naman bigla mong lulukin yan, sir ha? Tapos sumigaw ka ng Darna, aba. Sira ulo. Kung sa'yo ko kaya ipalunok tong bulalakaw na to, gusto mo? Si sir naman hindi na mabiro. Matapos yun, ay itinago muna ni Errol ang pinilakang bulalakaw sa ilalim ng kanyang higaan, habang ang puting bato ay ginawa niyang kwintas dahil yun ang ibinulong sa kanya ng boses sa loob ng kanyang utak. Humingi siya kay Chico ng matibay na tali at tinalian niya ang maliit na bato at sa kanya yun isinuot sa kanyang leeg. Pagkasuot niya ng kwintas ay saglit siyang napahinto dahil parang may dumaloy na init sa kanyang leeg pababa sa kanyang dibdib na agad napalitan ng malamig at magaan na pakiramdam. Kinagabihan ay isang malakas na ulan ang biglang bumuhos. Dahil dun ay nalaman ni Chico na may tumutulo pala sa may sala. Umakyat sa bubong si Chico, dala ang pantapal sa butas sa bubong. Habang nasa bubong si Chico, ay nasa loob ng bahay si Errol. Nang sumigaw si Chico na natakpan na nito ang butas, ay may kakaibang kaba na naramdaman si Errol. Kusang gumalaw ang katawan ni Errol, kasabay ng mabilis niyang pagtakbo palabas ng bahay, ay narinig niya ang pagkalabog sa bubong. Huminto si Errol sa may gilid ng bahay at mula roon ay nakita niya si Chico na malalaglag mula sa bubong. Mabilis at matagumpay na nasalo ni Errol si Chico gamit ang kanyang mga braso. Napahawak si Chico sa balikat ni Errol at nagtama ang kanilang mga mata. Sir, wag mo akong titignan ng ganyan. Marupok ako. Mabilis na ibinaba ni Errol si Chico habang natatawa. Ano ba kasing nangyari sa'yo at nahulog ka sa bubong? Sir, nadulas ako eh. Alam mo namang umuulan, di ba? Pero paano mo nagawa yun, sir?
Hindi ba nasa loob ka ng bahay tapos bigla ka na lang nasa labas? Aba sir, si Daplas ka ba? Ewan ko, Chico. Siguro dahil naramdaman ko na mahuhulog ka. Parang adrenaline rush, ganun. Ano sir? Ano sir? Basta yun na yun. Mahirap ipaliwanag eh. Magpasalamat ka na lang kasi ligtas ka at hindi ka nasaktan. Kung talagang dami mong pang kuda eh. Sa bagay, salamat sir ha. Kasi kung di mo ako nasalo, panigurado, bali na ang likod ko kaya kwento na lang ako ngayon. Hehehehe. Dumiretso si Errol sa banyo para maligo dahil basang-basa siya ng ulan. Habang naguhubad ng damit, ay binalikan niya ang nangyari. Maging siya ay hindi makapaniwala kung paano siya naging ganun kabilis kumilos. Pakiramdam niya ay may kung anong bagay ang nabuhay sa kaloob-looban ng kanyang katawan at isang pambihirang kakayahan ang nagising sa kanya. Pinilit ni Errol na pakalmahin ang sarili sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagbuhos ng malamig na tubig sa kanyang katawan. Ngunit sa gitna ng kanyang paliligo ay natigilan siya ng isang malamig na simoy ng hangin ang naramdaman niya kahit nakasarado ang pinto at walang papasukan ng hangin. Pinakiramdaman ni Errol ng mabuti ang paligid. Isa-isang kakaibang tunog ang kanyang narinig. Parang tunog ng kuko na kumakalmot sa kahoy. Mabagal at paulit-ulit. Agad na nagbihis si Errol kahit basang-basa pa ang kanyang katawan. Lumabas siya ng banyo at tumakbo papasok sa loob ng bahay. Kinuha niya agad ang baril sa ilalim ng kanyang unan at nilagyan yun ng mga bala. Palabas na sana si Errol nang marinig niya ang boses ni Chico sa kanyang likuran. Sir Errol, saan ka pupunta? At dala mo pa ang baril mo. Huwag kang lalabas, Chico. Parang may tao sa labas eh. Ano? Hindi kaya aswang yun, sir? Pwede ba, Chico? Tigil-tigilan mo nga ako ngayon sa kakaaswang mo na yan. Hindi na sumagot si Chico. Itinuloy na ni Errol ang paglabas ng bahay habang bit-bit ang baril. Patuloy ang malakas na ulan sa labas at nagputik na ang buong bakuran. Napapitlag si Errol nang makarinig siya ng malalakas na kalampag sa ibabaw ng bubong. Itinutok niya roon ang baril. Sino yan? Magpakita ka sa akin! Sino ka? Mula sa bubong ay isang nilalang ang tumalon. Tumayo yun ilang dipaan layo kay Errol. Bahagyang napaatras si Errol dahil noon lang siya nakakita ng ganong klaseng nilalang na may nakakatakot na anyo. Ang katawan nun ay kagaya ng sa tao pero kulay itim ang balat. Meron yung mahabang kuko at pulang-pula ang mga mata. Ang ngipin nun ay maihahalin tulad sa ngipin ng lagari pero mas malalaki. Biglang tumakbo ang nilalang papalapit kay Errol. Sa bilis ng galaw ng nilalang ay hindi na niya nagawang makaiwas o makapagpaputok ng baril. Sinunggaban siya ng nilalang at nabitiwan niya ang baril. Pumaibabaw ang nilalang kay Errol at malakas siyang umangil habang tinatangkang sakmalin ang leeg niya. Nakipagpambuno si Errol at pilit tinabig ang mga matutulis nitong kuko gamit ang kanyang bisig. Mabigat ang halimaw at tila may lakas na hindi normal. Hanggang sa biglang sumulpot si Chico mula sa gilid, hawak ang isang lumang itak at buong lakas na inundayan ang nilalang. Tumama ito sa tagiliran ng aswang at umalis yun sa ibabaw ni Errol. Ako ang harapin mong aswang ka! Akala mo natatakot ako sa'yo? Sinunggaban ng nilalang si Chico at inihagis palayo. Tumama si Chico sa dingding at nawalan ng malay. Gumulong si Errol sa basang lupa at inabot ang kanyang baril. Agad niyang pinaputukan ng nilalang ng 2 beses sa likod pero hindi man lang yun natinag kahit bumaon na sa katawan nito ang mga bala. Maraang humarap ang aswang sa kanya. Patuloy niyang pinapapaputukan ang halimaw hanggang sa naubos niya
ang bala niya. Anong klaseng nilalang ka? Bakit hindi ka namamatay sa mga bala ko? Hanggang sa nakita ni Errol ang itak na nabitiwan ni Chico. Mabilis niya tong dinampot at nang muling sumugod ang halimaw, ay inundayan niya ito ng malakas na taga sa balikat. Napasigaw ang halimaw at umurong. Tumulo ang itim na dugo nito at sa unang pagkakataon ay nakita ni Errol ang takot sa mga mata ng halimaw. Umatras ito at tumalon sa bakod. Hindi na niya yon nagawang habulin dahil mabilis yun nakalayo at nawala. Naiwan si Errol sa gitna ng ulan habang hawak ang itak at hinihingal. Nilapitan niya kagad si Chico at sinuri kung humihinga pa. Nang makumpirma niyang buhay pa ito, ay binuhat niya ito at dinala sa loob ng bahay. Inihiga niya si Chico sa sahig at paulit-ulit na tinapik ang pisngi nito. Chico! Chico, gising! Chico, gumising ka! Nang magising si Chico, ay bigla itong tumayo at sumuntok-suntok sa hangin. Nasaan ang aswang? Nasaan ang aswang? Ano? Sige! Wala na. Nakatakas na ang aswang. Ay, sayang. Pero sigurado ako na natakot sa akin yon kaya tumakas. Paano matatakot sa'yo? Nawalan ka nga ng malay nang ihagis ka. Saka anong aswang ba ang sinasabi mo? Sir Errol, hindi ka pa rin ba naniniwala na may aswang kahit aswang na mismo yung nakaharap mo kanina, sir? Yun ang aswang, pambihira ka naman, sir, oh. Natigilan si Errol. Bumalik sa isip niya ang kahindik-hindik na itsura ng nilalang na nakalaban niya kanina. Alam niya na walang taong may ganong itsura, kahit bahagyang naniniwala na siya kay Chico na aswang ang nilalang na umatake sa kanila, ay mas nanaig pa rin ang pride niya at paninindigan na hindi siya naniniwala sa mga aswang. Okay, sige. Sabihin na nating hindi nga tao yun. Pero hindi pa rin yun isang aswang. Kung hindi yan isang aswang, sir, anong tawag mo ron, sir? Sige nga. Basta. Hindi yun aswang. Nako, bahala ka na nga sa buhay mo, sir. Paniwalaan mo kung ano gusto mong paniwalaan. Pero alam ko na hindi mo matatanggi sa sarili mo na halimaw na kalaban natin kanina. Pero teka, sir, ayos ka lang ba? Nasugatan ka ba nung aswang? Sa awa naman ng Diyos, hindi. Pero ang ipinagtataka ko lang ay walang epekto sa kanya ang bala ng baril ko. Ilang beses ko siya nabaril, pero parang hindi siya tinatablan eh. Parang hindi man lang siya nasaktan. Ganon kasi ang mga aswang, sir. Iba-iba ang katangian nila. Depende sa kung anong uri sila ng aswang. Sa tingin ko ay hindi nasasaktan yung aswang na yon sa bala ng baril mo, sir. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Errol. Sa tagal niya ng pulis at ilang beses na siyang sumabak sa pakikipaglaban, ay noon lang siya nakainkwentro ng ganong klase ng nilalang. Para yung isang halimaw na may kakaibang lakas at kapangyarihan. Pero hindi yun naging dahilan upang huminto o sumuko siya na alamin ang totoong nangyayari sa baryo ng San Roque. Nangako siya sa kanyang sarili na hindi siya hihinto hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan. Nang sumunod na araw, ay nalaman ni Errol mula kay Chico na nailibing na ang matandang lalaki o asawa ni Lola Onyang. Nagkaroon na siya ng lakas ng loob na muling subukang kausapin ng matandang babae tungkol sa nangyari sa asawa nito. Sinamahan siya ni Chico na magtungo sa bahay ni Lola Onyang. Pagdating nila roon, ay naabutan nila si Lola Onyang na nakaupo sa hagdan ng kubo nito habang yakap ang isang lumang jacket. Nang makita sila ni Lola Onyang, ay tinapunan sila nito ng matalim na tingin. Lola Onyang, nakikiramay po kami sa pagkawala po ng inyong asawa. Ito nga po pala si Sir Errol. Pulis po siya. Gusto ka po niyang kausapin sa nangyari. Alam ko pong
masakit po para sa inyo na pag-usapan ng bagay na yon. Pero kailangan pong malaman ni Sir Errol ang mga nangyari upang mapanagot po ang salarin. Pulis na naman. Hindi ka pa ba nadadala, Chico? Ilang pulis na ba ang nagpunta rito? Pero hindi naniniwala sa kwento natin. Lola Unyang, huwag po kayo mag-alala. Dahil kung ano man pong ikikwento nyo, ay papaniwalaan ko. Basta, magsasabi lang po kayo ng totoo. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong aswang ang pumatay sa aking asawa ng gabing yon? O Sir Errol, sagutin mo ang tanong ni Lola Unyang. Hindi kagad nakasagot si Errol. Naisip niya na kung sasabihin niya na hindi siya naniniwala, ay baka hindi na magkwento si Lola Unyang. Naisip niya na magsinungaling muna sa pagkakataon na yon. Opo, maniniwala po ako sa lahat ng sasabihin nyo. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Lola Unyang. Sinimulan nito ang pagkikwento habang nangingilid ang luha sa mga mata. Ayon kay Lola Unyang, nakahiga na sila ng kanyang asawa ng gabing yon nang may narinig silang kaluskos sa labas. Ginusto ng asawa ni Lola Unyang na lumabas upang tignan kung may tao sa labas. Pinigilan ko siya lumabas kasi naisip ko na baka aswang ang nasa labas ng aming kubo. Pero ang sabi niya ay huwag ako mag-alala. Lumabas siya na may dalang itak. Tapos nang nasa labas na siya, ay inatake siya ng 2 aswang. Ano pong itsura na sinasabi niyong mga aswang? Pwede niyo po bang ilarawan sa akin? Para silang mga halimaw. May matutulis na ngipin at mahabang kuko. Kulay pula ang kanilang mga mata at mahaba ang dila. Wala silang awa. Pinatay nila ang asawa ko na para itong isang hayop. Tuluyan nang napaiyak si Lola Unyang. Napahagulgul ito at nahirapang huminga. Paulit-ulit na hinaplos ni Chico ang likod ng matanda habang si Errol ay natigilan dahil base sa paglalarawan ni Lola Unyang sa sinasabi nitong aswang ay ganun din ang itsura ng nilalang na nakaharap niya noong isang gabi. Hindi na muna nagtanong si Errol dahil baka nakita niya na hindi na kayang magsalita ni Lola Unyang. Hinintay niyang kumalma ito bago siya muling nagsalita. Maraming salamat po sa pakikipag-usap niyo po sa akin, Lola Unyang. Sa ngayon po, ay magpapaalam na po muna kami. Ngayon ikaw naman ang tatanungin ko. Matapos mong malaman ang kwento ko, ano ang magagawa mo para tulungan kami? Gaya ka rin ba ng ibang pulis na natakot at umalis dito nang mapatunayan nila na aswang ang makakalaban nila? Hindi po ako kagaya nila, Lola Unyang. Huwag po kayo mag-alala dahil gagawin ko po ang lahat para matuldukan ang hindi magandang nangyayari dito sa Baryo San Roque. Sana ka ay hindi ka puro salita lang. Sana ay gawin mo at sinasabi mo na yan. Muling nagpaalam si Errol sa matandang babae at umalis na sila ni Chico. Habang naglalakad ay tahimik lang si Errol. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan niya ang mga sinabi ni Lola Unyang, lalo na ang paglalarawan nito sa pumatay sa asawa nito. Anong masasabi mo, Sir Errol? Naniniwala ka na ba na may mga aswang talaga dito sa San Roque? Ewan ko, Chico. Nang malaman ko na parehas lang ang nakalaban natin at ang pumatay sa asawa ni Lola Unyang, parang nagdadalawang isip na ako eh. Parang naniniwala na tuloy ako sa aswang. Ay, salamat naman sa Diyos at nagbago din ang isip mo. Pero wag ka na magdalawang isip, sir. Maniwala ka na talagang may aswang nga. Pero, totoo ba yung sinabi mo kay Lola Unyang na gagawa ka ng paraan para mahinto na ang patayan dito sa amin? Totoo ba yun, sir? Oo naman, totoo yun. Kaya nga ako nandito eh. Kasi yun ang gusto kong mangyari. Hindi naman ako nandito
para lang mag-imbestiga. Nang makarating sina Errol at Chico sa bahay, ay nagpahinga na muna sila. Muling kinuha ni Errol ang brown envelope na ibinigay sa kanya ni Kapitan Gary at inilatag niya ang lahat ng laman nun sa ibabaw ng kanyang kama. Isa-isa niyang tinignan ang mga litrato at mga report at pinag-aralan niya ang mga yon. Pinagtugma-tugma niya ang mga sinabi ng mga tao at nang sandaling yon ay unti-unti nang nababasag ang hindi paniniwala ni Errol sa mga aswang. Naisip niya na baka nga may mga nilalang na gaya ng aswang na kahit mahirap paniwalaan ay totoong kasama nilang namumuhay sa mundo. Kinabukasan, matapos ang sunod-sunod na gabi ng tensyon at takot, ay napagpasyahan ni Errol na pansamantalang huminto sa imbestigasyon upang makapagpahinga. Inaya siya ni Chico na mamasyal sa ilang lugar sa baryo at pumayag naman siya. Una silang nagtungo sa ilog na may malinaw na tubig at malalaking bato kung saan makikita ang mga batang lumalangoy at naglalaro. Sa paligid nun ay may mga punong kahoy na malalago ang dahon. Matapos sa ilog, nagtungo naman sila sa mataas na bahagi ng San Roque kung saan matatanaw ang buong baryo. Sa itaas ng burol ay may maliit na kapilya na yari sa lumang bato at sa likod nun ay may malawak na damuhan. Sa unang pagkakataon, simula nang dumating siya ay nakaramdam siya ng sandaling kapayapaan. Sir Errol, ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa inyo. Kasi iba ka talaga sa mga pulis na nagpunta rito. Nakita ko na kahit hindi ka taga rito, ay grabe ang malasakit mo sa aming lahat. Nakikita ko ang dedikasyon mo na matapos ang mga patayan dito sa amin. Walang anuman, Chico. Salamat din sa mainit na pagtanggap niyo sa akin dito. Pero ngayon pa lang, sinasabi ko na mahihirapan akong matapos ang nangyayaring hindi maganda dito sa baryo ng San Roque. Lalo na kung aswang nga talaga ang kalaban natin. Sanay akong makipagbarilan sa mga tao, pero hindi sa mga aswang. Hindi ba yung baril ko walang naging epekto dun sa halimaw o aswang na nakalaban natin? Kaya nga sir pero gaya ng sinabi ko sa inyo, lahat ng aswang ay may kahinaan. Kailangan mo lang malaman ang kahinaan nila at magiging madali na kung paano mo sila matatalo o mapapatay. Paano ko naman malalaman ang kahinaan nila? Yun ang hindi ko alam, sir. Wala kasing manunugis ng aswang o antingero dito sa lugar namin Sila kasi talaga ang may kaalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang Siguro kaya pinuntiryan ng mga aswang itong San Roque ay dahil alam nila na wala kaming tagapagtanggol laban sa kanila. Nagpatuloy ang pag-uusap nina Errol at Chico sa ibabaw ng burol. Maya-maya pa ay nagdesisyon na silang umuwi dahil masakit na sa balat ang sikat ng araw. Nang malapit na sila sa bahay ni Chico, ay napansin nila ang isang matandang lalaki na nakatayo sa harapan ng bahay. Matangkad yun at matikas pa rin ang tindig sa kabila ng edad nito. Naunang lumapit si Chico sa matanda. Lolo, may kailangan po ba kayo? Hinahanap ko ang lalaking nakakuha sa puting bato mula sa Pinilakang Bulalakaw. Dito siya itinuturo ng aking panaginip. Nasaan siya? Paano niyo po nalaman ang tungkol po sa puting bato at bulalakaw? Maaari ba tayong pumasok at doon natin ito pag-usapan? Sa tingin naman ni Errol ay mapagkakatiwalaan ang matandang lalaki, kaya pinapasok nila ito. Umupo sila sa sala at nagpakilala ang matandang lalaki bilang si Lolo Arman. Ipinakilala na rin nina Errol at Chico ang sarili nila sa matanda. Ayon dito ay isa itong antingero at may kaalaman ito sa pagpapanday ng mga sandata laban sa mga aswang. Anito ay galing pa ito sa napakalayong baryo. Matagal ko nang hinahanap ang puting bato at Pinilakang Bulalakaw. Ayon sa aking mga ninuno, ay yun ang isa sa mabisang panlaban sa mga aswang.
Magpapakita lamang ang pinilakang bulalakaw sa taong karapat-dapat. Nalaman kong nandito ang hinahanap ko dahil sa panaginip ko. Nakita ko ang lugar na ito. Ito po ba ang tinutukoy niyong puting bato? Ipinakita ni Errol ang puting bato na nakakwintas sa kanya. Namilog ang mga mata ng matanda nang makita yon. Yan nga! Yan nga ang puting bato na galing sa pinilakang bulalakaw. Napakatagal kong hinahanap ang bagay na yan. Inakala ko noon na ako ang karapat-dapat na magmayari niyan. Kaya nakakalungkot na iba pala ang itinakda. Kung ganun po, ibibigay ko na lang din po sa inyo. Wala rin naman po itong silbi at hindi ko nga po alam kung bakit ko po isinusuot to. Nagandaan lang po talaga ako sa itsura nito. Hindi ko yan maaaring kunin sa'yo dahil mawawala ng bisa ang kapangyarihan niyan kung hindi ang itinakda ang gagamit niyan. Sa'yo nagpakita ang bulalakaw at ikaw ang nakakuha ng puting bato. Kaya sigurado ko na ikaw ang nakatadhanang magmay-ari niyan. Ang ibig niyo po ba sabihin may agimat po ang puting bato na yan? Tama ka, Chico. Aba, mukha ka lang palang mangmang, pero may isip ka rin pala. Grabe ka naman, Lolo. Kakakilala pa lang natin tapos ganyan na kagad kayo magsalita sa akin. Baka hindi nyo nalalaman. Pumapatol ako sa matanda. Chico, tumahimik ka nga muna. Hindi, joke lang. Nagbibiro lang naman po ako. Pero seryoso na, Lolo. Ano bang nagagawa ng puting bato na yan? Kung sino man ang magtataglay ng batong yan, ay magkakaroon ng pambihirang lakas at bilis. Mahihirapan din ang aswang na masugatan siya. At isa rin itong magandang palanggalang laban sa mga aswang. Napaisip si Errol. Ang totoo ay hindi siya naniniwala sa mga agimat. Pero ng sandaling yon ay unti-unti nang nagbago ang paniniwala niyang yun. Dahil napagdugtong-dugtong niya ang mga nangyari, lalo na nung mga nakaraang gabi. Mukhang tama pong sinasabi niyo, Lolo. Simula po nang isuot ko to, ay parang may nagbago po sa katawan ko. Muntik na po kasing mahulog si Chico nun, sa bubong. Tapos po, agad-agad, naramdaman ko po na parang mahuhulog siya. Kaya yun po, nailigtas ko siya. Tapos, may umatake pong aswang dito. At hindi rin niya ako nasugatan. Kahit ilang beses niya akong kinalmot. Mas lalo ka pang lalakas at bibilis kapag tumagal sa'yo ang puting bato. O nga pala, yung mismong pinilakang bulalakaw, nasaan na? Nasa kwarto ko po. Gusto niyo po bang makita? Oo, gusto kong makita ang pinilakang bulalakaw. Dinala ni na Errol at Chico si Lolo Arman sa kwarto. Inilabas ni Errol ang pinilakang bulalakaw mula sa ilalim ng kanyang higaan. Lumuhod ang matandang lalaki at hinaplos ang bulalakaw. Nakamamangha talaga. Hindi ko akalain na nahahawakan ko na ang bagay na ito ngayon. Tunay kang mapalad, Errol. Dahil sa'yo ipinagkatiwala ang mga bagay na ito. Sana ay gamitin mo ito sa kabutihan at pakikipaglaban sa mga aswang. Lolo, tandali lang po. Ano po ba silbi ng pinilakang bulalakaw na yan? Agimat din po ba yan? Kasi kung wala po yan pakinabang, ibibenta ko na lang po yan. Pampasikip lang po yan dito sa bahay Kung sa tingin mo ay walang silbi ang pinilakang bulalakaw, ay nagkakamali ka, Chico. Ang bagay na yan ay maaaring gawing sandata laban sa mga aswang. Errol, anong sandata ang sanay kang gamitin? Baril po, Lo. Pulis po kasi ako kaya mas gamay ko po ang baril. Ibig po bang sabihin, Lo ay kaya niyo yung gawing baril? Mahirap gawing baril yan, pero meron akong naisip. Maaari kong gawing bala ng baril ang pinilakang bulalakaw. May karanasan ako sa paggawa ng bala ng baril. Maaari mo bang ipakita sa akin ang itsura ng iyong baril
at ang bala nito. Inilabas ni Errol ang kanyang baril at isang bala upang ipakita yon kay Lolo Arman. Pinagmasdan yon ng mabuti ng matanda. Hiniling ng matanda na hiramin niya ang isang bala kay Errol na pinayagan naman niya. Bukod dito sa bala, ay kailangan ko rin dalhin ang pinilakang bulalakaw upang makagawa ko ng maraming bala para sa iyong baril. Nang sa gayon, ay maging mabisa ang bala mo laban sa mga aswang. Alam ko ang problema ng baryong ito. Sadyang pinuntirya ng mga aswang ang lugar na ito dahil alam nilang wala kayong tagapagtanggol dito. Sandali lang po, Lo. Ang ibig niyo po ba sabihin ako po makikipaglaban sa mga aswang na nandito sa San Roque? Kanina pa tayo nag-uusap, pero hindi mo pala nakukuha kung bakit ikaw ang nakakuha sa puting bato at sa pinilakang bulalakaw. Pero, Lo, wala po akong karanasan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kung kriminal po yan, kayang-kaya ko, pero sa aswang. Lo, duda po ako na mananalo ako sa kanila. Lalo na po kung marami sila. Lumapit si Lolo Arman kay Errol at maraan siya nitong tinapik sa balikat. Hindi nagkakamali ang pinilakang bulalakaw sa pagpili kung sino ang nararapat na magmay-ari nito. Magtiwala ka sa sarili mo, gaya ng pagtitiwala sa iyo ng pinilakang bulalakaw. Isa pa, wala kang dapat na ipag-alala dahil nasa iyo ang puting bato, Errol. Mas lalong walang magiging laban sa iyo mga aswang sa sandaling matapos kong gawin ang mga bala ng iyong baril na gawa sa pinilakang bulalakaw. Hinakabahan man ay sumang-ayon na lamang si Errol kay Lolo Arman. Hinayaan niyang dalhin nito ang pinilakang bulalakaw upang gawin yung mga bala ng baril na magiging mabisa sa pagpuksa sa mga aswang. Naramdaman niya nakatiwa-tiwala si Lolo Arman dahil sa kalaman nito sa puting bato at sa pinilakang bulalakaw. Kaya naman, ganun na lang kabilis ang pagbibigay niya ng tiwala sa matanda. Sa mga lumipas na araw, ay inihinto muna ni Errol ang pag-iimbestiga dahil nakumbinsi na siya na mga aswang nga ang gumagawa ng pagpatay sa mga tao sa San Roque. Bagkus ay gabi-gabi siyang nagroronda kasama si Chico upang masiguro na magiging ligtas ang bawat gabing lumilipas. Nang magkaroon sila ng pag-uusap ni Chico at Kapitan Gary, ay nagkaroon sila ng hinala na may kuta ang mga aswang na malapit sa kanilang baryo. Naging buo ang loob nilang tatlo. Nawakasan na ang takot ng ilang taon nang ibinibigay ng mga aswang sa San Roque. Baka mas magiging madali ang pag-ubos natin sa mga aswang kung malalaman natin kung nasaan ang kuta nila. Pero saan naman kaya sila maaaring magkuta? Base po sa mga nakausap kong tao, karamihan sa mga sinasabi nila ay nakikita nila ang aswang na nagtutungo sa gubat. Malakas po ang hinala ko na nasa gubat ang kuta nila, Kapitan. Kung ganun, ay doon tayo magsisimula maghanap. Hihimukin ko rin ng ilang mga kalalakihan na sumama sa atin. Kapag mas marami tayo, ay mas malaki ang posibilidad na maging malakas ang puwersa natin laban sa mga aswang. Pero saka na po natin hanapin ang kuta ng mga aswang kapag natapos na po ni Lolo Arman ang paggawa ng bala para sa aking baril. Sa ngayon po, habang wala pa mga bala, ay magronda po muna tayo gabi-gabi. Sumang-ayon si Kapitan Gary sa sinabi ni Errol. Nasabi na ni Errol sa Kapitan ang sinabi ni Lolo Arman, kaya alam na nito kung anong klaseng bala ng baril ang tinutukoy niya. Makalipas ang 1 linggo, ay muling bumalik si Lolo Arman sa bahay ni Chico. Bit-bit nito ang isang kahon na may katamtamang laki. Agad itong pinapasok ni Errol at may hinala na siya kung ano ang laman ng kahong dala ng matanda. Dala ko na ang mga bala ng yung baril na ginawa ko mula sa pinilakang bulalakaw, Errol. Kunin mo ang kahon na to at buksan mo. Kinuha ni Errol ang kahon. May bahagyang panginginig
na binuksan niya yun. Umambad sa kanya ang maraming bala ng baril na kulay pilak. Maayos na nakasalansan ang mga yon at labis siyang namangha dahil hindi niya akalain na kaya yung gawin ni Lolo Arman. Nagpatulong ako sa aking mga apo, kaya mabilis kong natapos yan. Maraming salamat po sa inyo, Lolo Arman. Hindi lang po ito malaking tulong sa akin, kundi po sa buong baryo San Roque. Walang anuman. Sadyang kailangan ko lang sundin kung ano ang ipinapakita sa aking panaginip. Kahit na sa ganung paraan man lang, makatulong ako sa ibang tao. Aba, oo nga pala, pinabindisyonan ko na rin yan sa simbahan upang mas maging mabisa kapag ginamit mo na sa mga aswang. Wala akong ibang hangad, kundi ang iyong tagumpay laban sa kampon ng kadiliman. Nakangiting tumango si Errol. Muli niyang pinagmasdan ang mga bala ng baril na nasa kahon. Ramdam niya ang bigat nun, pero alam niya na mas mabigat ang responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat. Ngunit patuloy siyang nangako sa kanyang sarili na hindi siya lilisan ng San Roque nang hindi niya nauubos ang mga aswang na sumasalakay doon. Matapos ang pag-uusap nina Errol at Lolo Arman, ay bumalik na si Lolo Arman sa baryong pinanggalingan nito. Pero bago tuluyang umalis ang matanda, ay dinasalan muna nito ang puting bato ni Errol upang mas maging mabisa yun at magamit ni Errol ang rurok ng kapangyarihan nun. Nang ibalita ni Errol kina Kapitan Gary at Chico na nasa kanya na ang mga bala ng baril na gawa sa pinilakang bulalakaw, ay labis ang kasiyahan ng mga ito. Ngunit isang malungkot na balita ang sinabi ng kapitan. Oo nga pala, gusto kong ipaalam sa inyo na nagbaybay ako para himukin ng ilang kalalakihan na tulungan tayong harapin o hanapin ang kuta ng mga aswang sa gubat. Pero kahit isa sa kanila ay walang gustong sumama sa atin. Kaya tayong tatlo lang ang gagawa nun. Ano ba naman yan? Ang duduwag naman nila. Hindi ba nila inisip na para rin naman to sa ating lahat? Pambira naman, oo. Nakakainit naman sila ng dugo. Huwag ka nang magalit sa kanila, Chico. Naiintindihan ko kung bakit walang gustong sumama sa atin. Normal lang na matakot sila, lalo na't napakarami nang naging biktima ng mga aswang. Malamang ayaw lang nila na mangyari sa kanila ang ganun. Tama ka, Errol. Kaya kahit papano ay naiintindihan ko rin naman sila. Pero huwag kayong mag-alala, Kapitan. Nasa atin na po mga bala na gawa sa pinilakang bulalakaw. Sigurado ko na kahit tatlo lang po tayo, ay malaki pa rin ang tsansa nating manalo sa laban na to. Kailan niyo po pala gustong hanapin po ang kuta ng mga aswang, Kapitan? Siguro bukas ng umaga. Dapat ay makita na natin ang kuta nila bago dumilim. Hindi ba't mas malakas sa mga aswang kapag gabi? Hindi naman ganun kalaki ang gubat ng San Roque. Sigurado ko na madali natin mahahanap ang kuta nila kung naroon nga yun sa gubat, ha? Matapos ang pag-uusap ng tatlo, ay naghanda na sila para sa pagsuong nila sa gubat bukas ng umaga. Agad na hinasa ni Chico ang itak nito, habang si Errol naman ay nilinis ang kanyang baril. Sinubukan niyang paputukin ng isang beses ang baril niya gamit ang isang bala mula sa pinilakang bulalakaw at wala namang naging problema. Dinasalan din niya ang puting bato na nakasabit sa kanyang leeg. Hiniling niya rito ang tagumpay nila at ang paglaya ng buong San Roque mula sa takot sa mga aswang. Kinabukasan ng umaga ay agad na nagtungo sina Errol, Chico at Kapitan Gary sa gubat. Parehas na may dalang itak sina Chico at Kapitan, habang si Errol naman ay nakasukbit ang baril sa tagiliran at sa isang maliit na bag ay naroon ang kanyang mga bala. May dala rin silang tinapay, tubig at flashlight dahil wala silang ideya kung gaano sila magtatagal sa loob ng gubat. Masusi nilang sinuyod ang loob ng kagubatan. Inabot na sila ng tanghali pero hindi pa rin nila nakita ang kuta ng mga aswang.
Sandali silang namahinga upang kumain at uminom. Parang wala naman dito yung kuta ng mga aswang. Ilang oras na tayo naglalakad, pero kahit isang aswang ay wala pa rin tayo nakikita. Huwag ka kagad mawala ng pag-asa, Chico. Saka sa tingin ko, ay hindi pa naman natin napupunta ng lahat ng parte nitong gubat, no? Tama ka, Errol. Nangangalahati pa lang tayo. Pero alam mo, Errol, sobra ako natutuwa sa'yo eh. Kasi nung dumating ka rito, ang tigas ng pagkakapaniwala mo na hindi ka naniniwala sa aswang. Tapos ngayon, kasama ka na namin ni Kapitan sa paghahanap ng kuta ng mga aswang. Biruin mo yon. Ganun kasi talaga ako, Chico. Hindi ako basta-basta naniniwala sa isang bagay, lalo na kung narinig ko lang. Kailangan ko ng isang matibay na ebidensya bago ako maniwala. Dapat naman ganyan talaga ang paraan kung paano mag-isip ang mga tao para hindi tayo mabiktima ng mga peking impormasyon. Nang makaramdam na ang tatlo na sapat na ang kanilang pagpapahinga, ay muli silang nagpatuloy sa paghahanap ng kuta ng mga aswang. Tahimik sila, ngunit alerto sa mga ingay at paggalaw sa kanilang paligid. Hanggang sa tuluyan ng dumilim, ginamit na ni Chico ang dala nitong flashlight upang kahit paano ay makita nila ang kanilang dinaraanan. Biglang huminto si Errol nang may kakaiba siyang naramdaman. Maging sina Chico at Kapitan Gary na nasa likod niya ay huminto rin. Teka sir, bakit ka biglang tumigil sa paglalakad? May kakaiba ako nararamdaman. Ganito yung naramdaman ko nung may umataking aswang sa atin sa bahay mo, Chico. Ibig sabihin, may aswang sa paligid natin, sir? Bago pa man makapagsalita si Errol, ay isang aswang ang bumagsak mula sa puno na nasa unahan nila. Nanlilisik ang mga mata ng aswang at ngumanga pa ito na para bang sinadya nitong ipakita ang matutulis nitong mga ngipin upang sindakin sila. Agad na itinutok ni Errol ang baril sa aswang at pinaputok niya yon. Mabilis na umiwas ang aswang, ngunit nadaplisan yon ng bala sa balikat. Umusok ang sugat ng aswang na para bang nasusunog yon. Paos na sumigaw ang aswang. Nakita ni Errol kung ano ang pinagkaiba ng balang gawa sa pinilakang bulalakaw at normal na bala. Tila naramdaman ng aswang na hindi basta-basta ang bala ng baril ni Errol, kaya tumalikod ito at mabilis na tumakbo palayo. Itinutok muli ni Errol ang baril upang barilin ng aswang, ngunit isang ideya ang kanyang naisip. Ibinaba niya ang baril at ibinalik yun sa pagkasuksok sa kanyang tagiliran. O sir, bakit hindi mo binaril yung aswang? Siya ang magdadala sa atin sa kuta nila. Kailangan natin siya sundan. Malakas ang kutob ko na doon ang punta ng hayop na yun. Hindi na nag-aksaya ng oras si Errol. Gamit ang bilis mula sa puting bato na nakasabit sa kanyang leeg, ay sinundan niya ang aswang. Hindi niya inalis ang mata sa sugatang nilalang na tumatakbo sa unahan niya. Sa likod niya ay nakasunod sina Kapitan Gary at Chico. Nahirap man sa bilis ni Errol, ay hindi rin nagpaiwan. Palalim sila ng palalim sa kagubatan at unti-unti na rin nag-iiba ang paligid. Ang mga puno ay mas malalaki na. Ang lupa ay mas basa at ang hangin ay bumaho na parabang amoy ng nabubulok na laman. Sa bawat takbang ay alam ni Errol na papalapit na sila ng papalapit. Ang sugatang aswang na sinusundan nila ay hindi na lamang biktima ng kanyang bala, kundi ito na ngayon ang magiging daan tungo sa kuta ng mga aswang. Hindi nagtagal ay pumasok ang aswang sa isang makipot na daan na natatabunan ng mga damo at ugat ng puno. Huminto si Errol sa gilid na makapal na halaman. Hindi nagtagal ay dumating na rin sina Kapitan Gary at Chico na parehong hinihingal at basang-basa sa pawis. Sumilip sila sa makapal na halaman at doon nila nakita ang kuta ng mga aswang.
Tila isa yung malalim na hukay na likas na nabuo sa gitna ng kagubatan. Sa gitna ay may malaking punong tuyo, ang mga sanga na may nakasabit na mga buto. May mga lungga sa gilid ng hukay na parang mga kuweba at mula roon ay lumalabas at pumapasok ang mga aswang. Ang galing mo, Sir Errol. Tama ka nga. Dito nga papunta ang aswang na yun. Sabi ko naman sa iyo eh. Pero, ano nang gagawin natin ngayon? Ngayong nalaman na natin ang kuta ng mga aswang. Aatake na tayo, Kapitan. Wala na tayong pagpipilian, kundi ang lumaban sa kanila. Dapat natin silang ubusin at wala tayong ititirang buhay. Matiim na tinignan ni Errol ang mga aswang na nasa kuta. Bumalik sa alaala niya ang matandang lalaki na pinatay na mga ito at ang mga litrato ng iba pang biktima. Yun ang tila naging mitya upang mag-alab ang apoy sa kanyang puso. Hinawakan ni Errol ang puting bato at bumulong. Ikaw na ang bahala sa amin. Gabayan mo kami at tulungan mo kaming mapagtagumpayan ang laban na to. Huwag lang ako ang iyong protektahan, kundi protektahan mo rin sina Kapitana at si Chico. Matapos yun, ay sumenyas na si Errol sa dalawa niyang kasama. Humugot siya ng isang malalim na paghinga at tumakbo pababa sa hukay. Para siyang anino na dumaan sa pagitan ng mga puno. Nang mapansin ng isang aswang ang kanyang paglapit, ay agad itong pinaputukan ni Errol. Pinuntirya niya ang dibdib ng aswang at nang bumaon ang bala sa katawan nito, ay bigla itong nagliyab at nasunog. Nagsimulang magkagulo ang mga aswang nang malaman ng mga yon ang pagdating ni Errol. Isa-isang lumitaw mula sa mga lungga ang mga aswang na may mahahabang dila at pulang mga mata. Sumunod kay Errol sina Kapitan at Chico. Tumayo ang dalawa sa magkabila ang gilid ni Errol habang nasa harapan nila ang napakaraming aswang. Noon, kayo nagpupunta sa San Roque para pumatay ng mga inosenteng tao. Ngayon naman, kami na ang pumunta dito upang patayin kayong lahat. Malakas na sumigaw sina Kapitan at Chico at buong tapang na umatake ang mga ito gamit ang matutulis nilang mga itak. Ang bawat tagang tumatama sa leeg o tiyan ng mga aswang ay nag-iiwan ng malalim na sugat, ngunit nananatiling matibay ang mga yon. Hanggang sa tumakbo si Errol sa gitna at sunod-sunod siyang nagpakawala ng putok ng baril. Siniguro niya na hindi nasasayang ang balang kanyang pinakakawalan. Bawat aswang na tinatamaan ng bala ay nag-aapoy at nalulusaw. Ang mga aswang ay nagsimulang umurong pero hindi ito tinigilan ni Errol. Sa tulong ng kanyang bilis at lakas ay madali niyang naiwasan ang mga pag-atake sa kanya. Hanggang sa nakita ni Errol ang isang aswang na tumalon sa itaas ng puno. Nakita niya na ang puntirya nun ay si Chico na nakatayo malapit sa puno. Itinutok ni Errol ang baril sa aswang na nasa puno at binaril niya yon. Sa pulsa noo ang aswang na agad nitong ikinasawi. Napatingin si Chico kay Errol at ngumiti. Salamat, Sir Errol! Mag-iingat kayo! Huwag niyong hahayaan na bumaba ang inyong depensa! Muling pinagbababaril ni Errol ang mga aswang. May ilan na matagumpay na nalapitan siya, pero napansin niya na hindi siya nagagawang sugatan ng mga aswang. Ang mga kuko ng mga aswang ay dumudulas lamang sa kanyang balat na parang may hindi nakikitang panangga na nakabalot sa kanyang katawan. Nagpatuloy ang tatlo sa pag-ubos sa mga aswang. Patuloy si Errol sa pagpapaputok ng baril sa mga aswang. May ibang aswang na sinubukan tumakas, pero hindi nakaligtas ang mga yon sa bilis ng bala ng baril ni Errol. Hanggang sa hindi nila namalayan na napatay na nila ang lahat ng aswang na nasa kutang yon. Sa pagtayo ni na Errol sa gitnang bahagi ng kuta, ay doon nila nakita
ang napakaraming katawan ng aswang na patuloy na nasusunog. Ang iba ay halos abo na. Nang makasiguro na naubos na nila ang aswang, ay masaya silang nagyakap na tatlo. Halos maiyak si Errol dahil sa tagumpay na kanilang nakamit sa gabing yun. Kinabukasan ng umaga ay nagtipon ng mga tao sa maliit na plaza sa baryo ng San Roque. Sa maliit na entablado ay nakatayo sina Errol, Chico at Kapitan Gary. Hindi nagtagal ay nagsimula ng magsalita si Kapitan Gary gamit ang mikropono. Mga kababaryo, wala na kayong dapat ikatakot pa. Tapos na ang gabi ng takot sa baryo ng San Roque. Wala na ang mga aswang na pumatay sa ating mga mahal sa buhay. Napatay na namin sila at nasisiguro namin na wala nang natirang buhay sa kanila. At kung may dapat kayong pasalamatan, ay walang iba kundi si Sir Errol. Dahil kung hindi dahil sa kanya, ay hindi rin kami magkakaroon ng lakas ng loob ni Chico na labanan ng mga aswang sa kanilang kuta. Nagpalakpakan ang mga tao. May ilan pang naluwa dahil sa labis na kasiyahan. Inabot ni Kapitan Gary ang mikropono kay Errol upang bigyan siya ng pagkakataon na makapagsalita. Isa pong karangalan para sa akin na maging bahagi upang makamit niyo po ang kapayapaan dito sa inyong lugar. Ngunit, hindi lang po ako ang dapat niyong pasalamatan, kundi maging sina Kapitan Gary at Chico rin. Kung hindi po dahil sa kanila, baka hindi ko rin po nagawa yon. Napahinto si Errol sa pagsasalita. Nang mula sa pinakadulong hanay ng mga tao, ay nakita niya si Lolo Arman. Nakangiti yun sa kanya at bakas sa mga mata na parabang ipinagmamalaki siya nito. Hindi na muna itinuloy ni Errol ang kanyang sasabihin. Mabilis siyang bumaba ng entablado upang pasalamatan si Lolo Arman sa napakalaking tulong nito sa San Roque at sa kanya. Pero nang makarating siya sa kinatatayuan nito kanina, ay wala na roon ang matanda. Tila ba naglaho sa hangin si Lolo Arman dahil kahit saan siya luminga, ay hindi niya na ito nakita pa. Makalipas ang 1 linggo, ay tuluyan ng nilisan ni Errol ang baryo ng San Roque upang bumalik sa kanyang totoong buhay. Malungkot man siya dahil may iiwan niya sina Chico at Kapitan, ngunit mas lamang pa rin sa kanya ang kasiyahan dahil umalis siya ng San Roque na wala na ang takot ng mga tao roon sa mga aswang. Kahit katuwaan lang, ang pustahan nila ni Chico ay ibinigay pa rin niya rito ang 10,000 piso at nangako siya na kapag may oras siya ay bibisita pa rin siya sa baryo ng San Roque. At sa pagbabalik ni Errol sa syudad, ay muli niyang hinarap ang kanyang tungkulin bilang isang police investigator. Nanatili sa kanyang pangangalaga ang puting bato bilang paalala na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng lohika at ebidensya. Mas naging matibay din ang loob ni Errol dahil minsan sa San Roque ay hinarap niya ang dilim at nanindigan siya para sa kaligtasan ng mas nakararami.